afternoon, tinanghali na ako, alas 12 na tanghali. So meron tayo ng vlog. Pupunta tayo ng Kaibiyang Tunnel. Nasa MCX Expressway na ako. Yan, so nakikita nyo sa view, diba? Alright. So second time ko nang makapunta sa Kaibiyang Tunnel, pero yung first time ko, ang gamit ko ay scooter. Tapos ayoko namang help yung katulad na nangyari dati. Alam nyo bakit? Dahil inabot ako ng gabi. And nakakatakot pala pag gabi doon sa Kaibiyang Tunnel, diba? Sabi nga nila meron daw napaparamdam doon sa loob ng tunnel, which is dama ko naman talaga. Dahil nakakadama tayo ng pwedeng damahin, diba? Joke lang. So yun, I hope so na hindi tayo abutan ng gabi, diba? Nakakatakot talaga. Tapos always solo ride lang tayo guys. May group tayo pero hindi natin natatimingan yung mismong ride ng grupo. Anyway, kung sakali may ride ang Ducati club, join tayo, diba? So ayan guys, enjoy the scenery of my vlog dito sa Expressway. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me. Together. Sing along. I know my dreams will never die. So ayan guys, nakalabas tayo ng Expressway Tollgate. So cruising tayo guys, cruising ng minimum. Okay, so hindi ko makita ang aking GPS. Masyado maano yung contrast. Ewan ko, in-adjust ko na yan, ganyan pa rin. Ewan ko sa iPhone na yan. Okay, so pinatayin ko na lang yung GPS kung saan ako pupunta. So dire-diretso lang daw. Dire-diretso maski wag bubunggo. Yun lang daw kung importante. So Cavitex. Oh, Cavitex pala, nakala ko MCX. Alright, so ko, Cavite o Novela na. Okay, go. Right side. Cavite, Novelita. Okay, normal road na tayo. So parang kailan lang alam ko before COVID ata pumunta ako dito. By scooter lang ako. Yun nga sabi ko nga, by scooter. Ngayon naka big bike tayo. Nakaangat-angat ng konti kahit paano, diba? Nakaginhawa, kaya meron tayong pambili ng big bike. So naalala ko nun, kwentong big bike lang, galing kami nagbigan ni Mrs. Tapos ngayon, yung pasalubong nga doon sa friend niya ay hinatid ko, naka big bike ako. Then yun nga, yung guard siguro, ewan ko, may saltek siguro yun or hindi alam kung ano. Di ba minsan naramdaman nyo or naipapansin nyo na may mga discrimination sa mga underboards? So nadi-discriminate ako. Parang sinasabi niya na, saan kayo pupunta? Sabi ko, ay hatid ko lang yung pasalubong na misis ko sa friend niya. Tapos sabi niya, anong unit? Sige, tatawag ko misis ko para sa unit. Pwede bang pumarada ako doon? Oo, sige, parada ka dyan at huwag kang aalis. Diyan ka lang, baka tumakas ka eh. Wow, parang, di ba? Parang wow.
tumakas, diba? Parang nakakaasar yung ganon. Likulan tayo ha. Yan. So ngayon sabi ganyan, hindi tumawag ako ngayon sa misis ko, tapos sinabing unit. So tinawagan, namihis ko yung friend niya sa condo. Then yun nga, parang sabi ko, bakit ano bang kailangan mo dito, ganyan. Maghahatid lang naman ako eh. Tapos sabi niya, sige, hanggang gantong ka lang, hindi ka pwedeng bumaba ng motor mo. Tapos sabi ko, talagang hindi ako bumaba ng motor ko, dahil ayokong mahiwalay sa motor ko pag may hinahatid akong ano, at pick up lang naman yan. So nagkwentuhan nga kami nung kaibigan ng friend na misis ko, na yun, nakwento ko sa kanya nangyari. So hindi ko alam na tumawag pala yung friend ng misis ko sa guard, na sinabing ganon, na wag naman daw masyadong ganunin si yung naghatid. Kasi sabi ganon, hindi lang daw nagkaintindihan, akala daw nagdi-deliver daw ako, or sabihin nyo parang lalamove, parang ganon ba, ng pagkain. So sinabi ng kaibigan ng misis ko, meron bang naglalalamove na naka big bike? Diba? Siguro sa prank, pero yung tunay hindi naman ako nagpa-prank doon. So maganda na, nag-sorry din yung girl. Sabi, okay, sorry po, hindi na po mauulit. So yun, parang diba? Kaya nga ako bumili ng big bike, kahit paano umiiwas ako sa discriminate, kasi medyo maliit ang tansi ko pag sa mga discrimination na lumalaban ako. So kaya bihira ko na lang gamit yung scooter, kasi parang ang liit ng tingin sa'yo pag naka-scooter ka or mababa o underbone. So ngayon may big bike ako, even though sabihin mo naka big bike ako, hindi naman ganun lumaki ang ulo ko. Humble pa rin ba? Diba? So ayan guys, so enjoy the scenery of the ano ba to? Ano ba lugar ba to? Teka lang. Cavite, tama. Kalalagpas ko lang ng Aguinaldo Shrine. Ang ganda pala ng Aguinaldo Shrine, nakita ko. First time ko nakita yun. So ride safe guys. So meron pa ako ilan, 24 kilometers something, 24 kilometers or something. Tapos makarating na ako ng Caibiang Tunnel. So medyo traffic lang. I hope so mamaya pag uwi ko hindi na traffic. Pero para sa akin magandang practice ang traffic, dahil dyan natuto kong mag-clutch even do sa kotse, yung nagda-driving lesson pa ako. Yan, traffic ang pinupuntahan ko kasi na lalaro mo yung clutch. Tapos ngayon ito sa motor, nakapag laro tayo ng clutch. So kahit paano, di ba? Checkpoint. Paparahin kaya ako nito? Hope so, hindi. Hindi, ano lang pala sila to, Cavite Police. Buti wala silang checkpoint. Anyway, kung may checkpoint, kompleto naman ako ng ng papel, even though wala pa tong plate. Kompleto ako ng documents nito, which is ilang beses ko na rin or nasabihin natin na experience na pinara ko sa checkpoint, which is dapat naman talaga, diba? Maski hindi ka parahin, dapat kumara ka dahil checkpoint nga, diba? So ayun, kada paano, friendly naman ang mga pulis, diba? Sabihin katulad nung last sa umuwi ako galing Baknutan, nagtanong pa, saan ho pa kayo galing? Sabi ko, galing akong Baknutan La Union,
And saan po kayo pupunta? Manila. Wow, ang layo nun sir, kaya nyo po yun? So sabi ko, actually pabalik na ako. So nakaya naman kahit papaano, diba? So yan, mababait naman ng mga police sa checkpoint, even though yung mga naka-scooter pa ako, mabait naman sila. Bira lang siguro tayo makaka-experience na medyo swangit na police sa checkpoint, diba? So ayan guys, malapit na tayo. Meron pa tayong 22 kilometers going to Kaibiyang Tunnel. So enjoy the traffic scenery guys. Yeah. So after an hour of riding, so nandito na tayo sa almost Kaibiyang Tunnel na. Parang 6 kilometers to go according to my GPS. Yan, so may konting twisties or banking ng konti. So pinag-apply ko, pinag-aaralan ko yung natutunan ko or nakita ko lang sa YouTube, di ba? So tinitignan ko kung kaya ko, dahan-dahan, di ba? Parang ganyan, di ba? Yan. So pero syempre, ingat din kasi patay tayo nito pag nagkamali tayo, di ba? Baka meron tayong damay na accident. So pwede tayo mag-practice pero very 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 caution. Tapos pag may nakakaanong bike, medyo layuan mo ng konti, di ba? Kasi hindi kanya nakikita at overtaking ka. At baka mamaya biglang gumalaw yan di ba? Mapipitikan, so disgrasya na naman. So last 5.2 kilometers, nandito na tayo sa DENR. Oh yeah, dadah lang. Yan, hindi ko makita. Ayun, good. Yep. Right, so marami nang tapos sa Kaibiyang Tunnel. At marami na rin ako nakakasalubong ng mga big bike din. Kalimitan puro BMW. Yan kanina, may flag. So shoutout sa inyo. Hindi ko alam yung pangalan ng group nyo, pero kung napapanood nyo o mapapanood yung vlog ko, shoutout guys. Ang ganda ng nyo, ng flag nyo. Kulay orange ata yun kung tama ako. Whoops. Yeah man, diba? Yan. Yan. Dahan-dahan lang. Hindi pa tayo sanay even though sanay tayo, dahan-dahan pa rin dahil this is a public road, diba? Gutom na ako. Alauna na. Sana
And ayan na, tunnel. So ayan ako sa tunnel. So walang tao. Tapos nagtutunog sila dahil meron nga dito nagpaparamdam na multo. So parang sabihin natin, tao po, ganoon lang, diba? So bawal ang rider, or sabihin natin bawal pa rin bumisita dito, passing by lang, which is passing by naman talaga tayo. At hindi tayo pwede mag picture at magagalit si mamang police. Yan, so diyan natapos yung ano natin, tunnel ride natin. So maghanap na lang tayo ng kakainan. So ayan guys, status of Kabiang Tunnel. Di ka pwedeng uminto, mayroon nagbabantay ng police. So kumain na lang ako dito sa Ternate, Cavite, dito sa Tarnateños Cafe and Kitchen. So masarap po dito, masarap yung lomi. Hindi lang pang Facebook yung lomi nila, talagang maraming rekado. So ayan, makikita nyo yung lugar nila. Yan, overview pa ng bundok tsaka dagat, tsaka mahangin, masaya, masarap, makakapag-relax ka ng konti. So ngayon guys, tapos na po ang ating ride, and let's go back home. So guys, kung nagustuhan nyo po ang aking vlog, kindly like and subscribe sa aking Facebook and YouTube channel. Ang pangalan ko po ay Tano Rider. So thanks guys, and ride safe. Nalibot ko na ang mundo dahil sa aking trabaho ng pagkasiman. Ngayon, libutin natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtutulog.